Magandang araw sa inyong lahat. Sa video na ito, pag-uusapan natin ng masinsinan ang proyektong CryptGPT at ang kanilang token na makikita sa CoinMarketCap. Susuriin natin ang kanilang opisyal na website na CryptGPT, pati na rin ang kanilang presensya sa CoinMarketCap at ang kanilang opisyal na pahina sa X. Bago tayo magsimula, isang mahalagang paalaala. Ang video na ito ay para lamang sa layuning pang-edukasyon. Hindi ito payong pang-pinansyal. Ang lahat ng desisyong may kinalaman sa pamumuhunan ay dapat pag-aralan ng mabuti. Laging tandaan, may kaakibat na panganib ang pagpasok sa mundo ng cryptocurrency. Ngayon, simulan na natin ang masusing pagsusuri. Kapag sinusuri ang isang proyekto, mahalagang tignan muna kung ito ba ay nakalista sa CoinMarketCap. Ang token na CryptGPT ay matatagpuan sa CoinMarketCap na isa sa mga pinagkakatiwalaang plataforma para sa datos ng cryptocurrency. Sa pahina ng CryptGPT sa CoinMarketCap, makikita ang kasalukuyang presyo, market capitalization, kabuoang supply, circulating supply, mga palitan kung saan ito nakalista, at chart ng galaw ng presyo. Kapag binuksan mo ang pahina ng CryptGPT sa CoinMarketCap, ang unang makikita ay ang pangalan ng token at ang simbolo nito. Makikita rin ang kasalukuyang presyo na real-time na nagbabago depende sa galaw ng merkado. May makikita ka ring ranking. Ang ranking na ito ay base sa laki ng market cap iba pang cryptocurrencies. Mas mataas ang ranking, mas malaki ang market capitalization kumpara sa ibang proyekto. Sa ibabang bahagi ng pangunahing seksyon, makikita ang price chart. Dito makikita ang kung pataas ba o pababa ang presyo sa loob ng 24 oras, 7 araw, 1 buwan o mas mahabang panahon. Napakahalaga nito dahil dito mo makikita ang galaw ng merkado at kung gaano ka-volatile ang token. Isa naman sa pinakamahalagang bahagi ng pahina ay ang market statistics. Ang market cap ang kabuuang halaga ng token sa merkado. Kinukwenta ito sa pamamagitan ng presyo multiplied by circulating supply. Ang trading volume naman ipinapakita kung gaano karaming halaga ng token ang na-trade sa loob ng 24 oras. Kapag mataas ang volume, ibig sabihin aktibo ang trading. Ang fully diluted valuation, ito ang tinatayang kabuuang halaga kung lahat ng token ay nasa sirkulasyon na. Makikita rin sa pahina ang tatlong mahalagang impormasyon tungkol sa supply. Ang circulating supply, ito ay bilang ng token na kasalukuyang nasa merkado. Ang total supply naman ang kabuuang token na umiiral. Ang maximum supply ang pinakamataas na bilang na maaaring malikha. Mahalagang maintindihan ito dahil nakakaapekto ang supply sa presyo at scarcity ng token. Makikita rin kung ilang wallet address ang may hawak ng token. Kapag mas marami ang holders, maaaring indikasyon ito na mas malawak ang komunidad. Sa pahina ng CoinMarketCap, makikita rin ang mga link papunta sa opisyal na website ng proyekto, white paper, mga social media account. Ito ay mahalaga para sa mas malalim niyo pang pananaliksik. Makikita rin ang smart contract address ng token. Ito ang ginagamit para ma-verify ang token sa Blockchain Explorer. Napakahalaga nito upang matiyak na tama ang token na iyong sinusuri at hindi peke. Sa seksyon ng price performance naman, makikita ang all-time high at all-time low, pinakamataas at pinakamababa ang presyo sa loob ng 24 oras. At ang porsyento ng pagtaas at pagbaba. Nakakatulong to para makita ang kasaysayan ng galaw ng presyo. Isa pa sa mahalagang bahagi ay ang market section. Dito makikita kung saang mga palitang maaaring i-trade ang token. Makikita rin kung anong trading pair ang available. Halimbawa, laban sa USDT o iba pang cryptocurrency. Mas maraming palitan, mas mataas ang accessibility ng token. Sa About section, sa pinakailalim na pahina, makikita ang maikling paliwanag tungkol sa proyekto. Dito nakasaad ang layunin ng proyekto at kung ano ang sinusubukan nitong buuin sa loob ng blockchain ecosystem. Ngayon ay puntahan naman natin ang opisyal na website ng CryptGPT sa https://cryptgpt.ai/. Sa pagpasok pa lamang sa website, mapapansin agad ang kanilang malinaw na presentasyon ng kanilang layunin, pagsasama ng artificial intelligence at teknolohiyang blockchain. Disenyo at presentasyon, professional ang layout,
malinaw ang mga seksyon, may paliwanag tungkol sa proyekto, at may access sa white paper. Makikita sa website ang kanilang pangunahing konsepto. Ang paggamit ng AI sa loob ng ekosistema blockchain upang lumikha ng mas makabagong aplikasyon. Ang white paper ang puso ng isang proyekto. Dito makikita ang vision, layunin ng CryptGPT na pagsamahin ang AI at blockchain upang makalik ng bagong modelo ng paggamit ng datos at digital na asset. Saan nga ba ito ginagamit? Integrasyon ng AI, potensyal na paggamit ng Web3 ecosystem, paglikha ng utility para sa kanilang token. Ang malinaw na white paper ay nagpapakita ng seryosong paglapit sa proyekto. Sa roadmap naman makikita ang mga yugto ng kanilang plano, pagbuo ng komunidad, paglilista sa mga palitan, pagdevelop ng produkto, pagpapalawak ng ecosystem. Ang roadmap ay mahalaga upang makita kung may direksyon ang proyekto at kung may konkretong plano sa hinaharap. Ang roadmap din ay nagsisilbing plano ng proyekto sa bawat yugto. Karaniwang makikita ang unang yugto, paglunsad at pagbuo ng komunidad. Ikalawang yugto, pagpapalawak at pagdaragdag ng tampok. Ikatlong yugto, pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan. Mga susunod na yugto, patuloy na pag-unlad. Kapag may mga natupad ng layunin, mas nagiging kapanipaniwala ang proyekto. Ang tokenomics naman ay tumutukoy sa distribution ng token. Bahagi para sa development, bahagi para sa marketing, bahagi para sa liquidity, bahagi para sa komunidad. Utility, mahalaga ang tanong, ano ang silbi ng token? Pang-access ba ito sa serbisyo? Panggamit ba ito sa ecosystem? Pang-reward ba ito? Kung may malinaw na utility, mas nagkakaroon ito ng pundasyon. Isa ito sa mahalagang bahagi ng website ay ang pagpapaliwanag tungkol sa tokenomics. Dito, tinatalakay ang kabuuang supply ng token, distribution ng token, paggamit ng token sa loob ng ecosystem. Ang malinaw na tokenomics ay mahalaga upang maintindihan kung paano iikot ang ekonomiya ng proyekto. Sa website, makikita rin ang mga link patungo sa kanilang mga social media account. Mahalaga ang aktibong komunidad dahil dito nakikita ang mga anunsyo, dito sinusubaybayan ang progreso, dito nakikipag-ugnayan ang proyekto sa mga taga-suporta. Ang presensya sa iba't ibang plataforma ay indikasyon ng pagiging bukas sa publiko. Makikita rin sa website ang mga tuntunin at kondisyon, patakaran ng privacy. Ito ay mahalaga upang malaman kung paano nila hinahawakan ang impormasyon ng mga gumagamit at kung ano ang mga limitasyon ng kanilang serbisyo. Sa pagsusuri ng website, mahalagang itanong ang mga sumusunod. May malinaw bang paliwanag tungkol sa produkto? May konkretong patunay ba na aktibo ang serbisyo? Transparent ba ang impormasyon? Regular ba ang pag-update? Ang website ay unang hakbang lamang. Dapat pa ring magsagawa ng mas malalim na pananaliksik. Sa kabuuan, ang website ng CryptGPT ay nagpapakita ng isang proyekto na nakatuon sa pagsasanib ng artificial intelligence at blockchain. May malinaw na presentasyon ng kanilang layunin, roadmap, tokenomics at dokumentasyon. Gayunpaman, mahalagang suriin kung ang mga ipinapakitang plano ay aktibo na at kung paano ito isinasakatuparan. Ang isang magandang disenyo ng website ay hindi sapat. Ang tunay na sukatan ay ang aktwal na pagganap at pag-unlad ng proyekto sa paglipas ng panahon. Ang mga anunsyo at balita ay nagpapakita kung aktibo ang proyekto. Ang regular update ay mahalaga upang makita kung may progreso. Ang token lock ay mahalaga upang mapanatili ang tiwala ng komunidad sa pamamagitan ng pagtingin sa mga detalye sa pink sale at BSC scan. Makikita kung gaano karaming token ang nakalock, gaano katagal ang lock period, alin ang nasa circulating supply. Kapag malinaw ang impormasyong ito, mas nagiging transparent ang proyekto. Kung ang liquidity ay nakalock sa pink sale, nangangahulugan ito na may proteksyon laban sa biglaang pag-alis ng pondo. Sa pamamagitan ng BSC scan, maaaring masuri ng publiko ang mga may hawak ng token, daloy ng transaksyon, at katayuan ng kontrata. Ang malinaw na record sa blockchain ay tanda ng pagiging bukas ng proyekto. Ang pagkakalista sa mga palitan ay nagpapataas ng accessibility. Isa sa mga palitan kung saan ito makikita ay ang MEXC. Ang pagkakalista sa isang kilalang palitan ay nakatutulong sa liquidity at exposure ng token. Hindi basta-basta na ililista dito kaya pag nakalista ka, ibig sabihin
may kredibilidad ka. Sa kanilang opisyal na pahina sa X or Twitter, makikita ang mga anunsyo, mga update, mga pakikipagtulungan, mga plano sa hinaharap. Ang aktibong social media ay indikasyon ng buhay na komunidad. Hindi lang tech at listing milestones ang pinag-uusapan. Ang CryptGPT ay nakatuon rin sa strong community support at constant engagement. May mga retweets ng community content at mga educational post na naglalayong turuan ang followers kung paano mag-trade ng mas mahusay gamit ang data, hindi lang chika. Sa pagtingin sa kabuuan, mga positibong aspeto, may website, may white paper, nakalista sa CoinMarketCap, may presensya sa social media, nakalista sa palitan, mga dapat isaalang-alang. Volatility ng merkado, kompetisyon sa AI at crypto space, pangmatagalan ang sustainability, ang AI at blockchain ay parehong mabilis ang pag-unlad. Kung maayos ang implementasyon, maaaring magkaroon ng potensyal, ngunit laging tandaan ang panganib. Ang cryptocurrency ay mataas ang panganib, huwag